Bukas ay April 11, naliba sa kasaysayan ay isang program, computer program na sinerch nila kung ano kaya ang araw sa kasaysayan na pwedeng tawagin most boring day. Sabi kung ano ang umangat, ang most boring day ay April 11, 1954. Noong araw ng April 11, 1954, walang artistang pinanganak, walang significant event sa kasaysayan ang nangyari, walang anumang tao na of significant level na matay, walang anumang national days or events ang nangyari na nai-record. Kaya sa kasaysayan, it was called a boring day. At alam natin, kapag ganito na mga araw sa kasaysayan, sinire-record nila yan. But the truth is, sa mata ng mundo, it was a boring day. But that April 11, 1954 was a Sunday. And many pastors were preaching during that day, proclaiming the Word of God. Sa mata ng mundo, it may be a boring day. Pagdating sa mata ng Diyos, it is never a boring day. The Lord's Day is never a boring day because here, dito sa pangaral ng salita ng Diyos, tayo ay nililigtas at pinapalago ng Panginoon. Kaya naman sa ating pag-aaral ngayon, ay napakahalaga na hindi ito makita na boring ang subject na ito sapagkat dito tayo pakakainin ng Diyos sa pangaral ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo sa pagliligtas na nangailangan ng salita ng Diyos, pati rin sa pagpapabanal. Pagkatapos ng justification, ang susunod na dapat na makita natin ay ang resulta ng justification, wala na iba kundi ang sanctification. In fact, hindi kumpleto ang salvation natin kung wala ang sanctification. Yun yung sinabi kanina ng kapatid natin sa James chapter 2. Hindi tayo lamang na nasisave by our faith tapos walang ibubunga na sanctification. So marapat lang na after studying justification, we will proceed to study holiness and sanctification. Tingnan natin ang Romans chapter 6 verses 5 to 6. Ang sabi ng Bible, "For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin." Ang Romans chapter 6 ay isa sa pinakamahalagang chapter sa buong Bible pagdating sa kabanalan. Pinapakita na dito na sa chapter 5, explain ni Paul ang doctrine ng salvation or justification by faith. At kung ito ay totoo, ang sabi ng tanong si Pablo, shall we continue in sin that grace may abound? In other words, ang result, ang bunga ng justification ay hindi po pwedeng sinfulness or sinful lifestyle. Ang tanging magiging bunga ng justification ay wala nang iba kundi ang sanctification. At ito yung sinabi ng Romans chapter 6, if we have been united with Him, pwede natin palitan mo konti, if we have been justified in Christ, we shall certainly be united with Him in the resurrection. We shall be certainly be sanctified sa kabanalan. So, ito yung tinuturo ng Romans chapter 6. So, tingnan natin ngayon, ito bang doctrine of sanctification, mahalaga ba ito? Sabi, napaka-practical po nito sa atin. Pero, ang problema, kung pinag-aralan yung sanctification, minsan, mali yung pananaw ng marami, o kaya naman, malabo, o kaya naman, hindi mo alam, parang yung katulad ng mga ka-fellowship ng pastor kagabi, may grupong remix, parang mixture, reform mix, iba-iba kaming galing ang fundamentalism, yung iba galing sa Pentecostal, kasi dapat sa Bible school namin, tawag sa amin, reform fundamentalist, yung mga galing sa Pentecostal, reform Pentecostal, kagabi daw, grupo namin, remix, ito kaming mga iba-iba pinagalingan. Pero alam niyo, minsan sa sanctification, ang tingin natin, malabo, parang nagkakahalo-halo. So gusto ko ngayon magkaroon tayo ng pananaw
sa sanctification na solid mula sa Biblia. So I hope samahan niyo sa pag-aakit na ito. Para makita natin kung ano yung tama, tingnan muna natin yung problematic na view natin sa sanctification. Ang topic ng sanctification, hindi na ito popular sa mga tao, ayaw nila pag-usapan ng kabanalan. Ang problema pati sa mga Christian circles, pag pinag-usapan ng sanctification, medyo umaaray ang iba. Mas gusto nilang pag-usapan ng mga ibang bagay. Ang obsession kasi ng evangelicals sa pragmatism ay talagang naka-apekto sa pag-uusap natin ng kabanalan. Tingnan nyo, instead of holiness, ang pinag-uusapan ngayon, wholeness. Diba yung parang maging buo, maging kompleto, you are lost, you will be found, lonely ka, pasasayahin ka, kulang ka ng self-esteem, kailangan ng self-esteem. Walang pinag-uusapan ng sinfulness, to purification, to sanctification, kulang. If evangelism can be done through programs, and so with how one can be holy. So, a modern holiness movement has emerged in our time, offering programs, seminars, at tingin ngayon sa holiness minsan is to have an encounter to take their holiness journey to the next level. So, ang doctrine of holiness natin, imbes na everyday conversation siya, nagiging parang conference. Magkakamp ako, pagdating doon, gusto ko mountain top experience, magkakaroon ng encounter, doon ako magkakaroon ng parang uplifting at yun ay magiging banal ako. Now, I do not say na hindi pwede maging banal o magiging masasanctify sa mga conferences or sa camp. Pero minsan, ang pananaw, yung kabanalan, something na parang desisyon lang na gagawin doon sa mountain top experience na yun, at yun na yan, banal na siya, nasa next level or version 2.0 na siya ng kanyang buhay. Mali yung ganun pa na. Minsan, may trip na ginagawa ang mga Bible students. Ang ginawa sa Bible students, may bonfire. Alam niyo, pag may camp, may bonfire. Ang sasabihin, please, sabihin mo, pangalan ng mga kasalanan ninyo, lista dyan. Tapos ang gagawin, ilulukutin na tapos itatapon doon sa apoy. Pagpapakita yun na you are forsaking those sins. Alam niyo, pag uwi ng mga tao ngayon, the same sin, yung mga encounter nila. Why? Because ang kasalanan, wala doon sa papel, wala doon sa tinapon, nandun sa puso. Kaya dapat magkaroon ka ng biblical na pananaw sa sanctification. So, to understand sanctification, kailangan makita natin yung pagdating sa issue ng is it merely following a set of rules? Ang pagtingin mo sa sanctification, following a set of rules, kailangan ganito yung damit ko, kailangan ganito yung aking kilos, kailangan mamit ko itong standard ng church namin, legalism ang magiging mangyayari dyan. Now, hindi masama na mayroon tayong mga standards, not necessarily legalism yun. Pero tingin mo sa sanctification ay pagsunod sa rules, legalism yun. Pero, may mga ibang Kristiyano naman, problema hindi legalism sa kabilang parte ng antinomianism. Ano yung antinomianism? Anti, against, nomos, law, so anti-law. Ito yung mga taong sabi, hindi na kailangan ng law of God, hindi na kailangan sumunod sa batas. Ligtas na ako, kahit gawin ko, puro kasamaan, kahit mamuhay ako ng pagiging makasalanan, okay lang. Antinomianism yun. So, mali ang legalism, mali din ang antinomianism. So, ito yung present challenge. We must understand sanctification in light of its place in the redemptive blessings of God to the elect. So, saan mo ilolokate ang sanctification? Dapat tingnan mo siya doon sa grand plan ng redemption ng Diyos. May election, mayroong atonement, mayroong forgiveness of sin, mayroong regeneration, mayroong justification, adoption, reconciliation, and then eto, sanctification. Pag nilagay mo siya doon, maintindihan mo kung saan ang lugar ng sanctification. Ang sanctification pala, hindi siya pwede mauna sa justification or else salvation by good works yan. Ang sanctification, pagkatapos siya ng justification. Kaya bigyan natin ng clarification. There is a change, number one, there is a change of usage in Scripture from the Old Testament to the New Testament. For example,
yung terminology na holy at saka sanctified. Sa Old Testament Hebrew, yung ginamit ng Hebrew word dyan, Kodesh. Di ba yung Kadesh or Kodesh? Ang ibig sabihin niyan, otherness, separateness, inanimate objects ang application niyan. So doon sa temple, may mga holy objects. Di ba? Isa yung tanggana, yung basin. Holy things yun. Pag sinabing holy things ang planggana, alagay mo ba din ang planggana sa kanyang sarili? Hindi, ang ibig lang sabihin nun, siniseparate yung planggana na ito. Na hindi pwedeng gamitin personal mo sa bahay. Dapat pang Diyos lang siya, pang templo lang siya. Yun yung ibig sabihin ng holy, siniseparate siya for this usage. Yun sa Old Testament. Nagbago yan pagdating sa New Testament. Sa New Testament, yung Greek word na hagiasmos, or it means holy, to make holy, in-apply na siya sa mga persons. Okay? So, mula sa inanimate objects, ngayon naman, ina-apply na siya holy person. So, yun yung usage na number 2, there is a necessary order in the blessings of salvation. Dapat hindi tayo magkamali dito mga kapatid ha. Kailangan mauna ang justification, susunod ang sanctification. Ano yung ginagawa ng justification kasi? As we have studied kanina, justification declares us righteous before God. Sanctification is living based on that declaration. So kung parang sa pag-asawa, dineclare ka ngayon na married. Pastor, feeling ko, binatapan ako, kaya nagkano pa rin ako. Gumagawa pa rin ako sa sarili ko schedule. Feeling mo yun, pero dapat ikilos ka na ngayon bilang married person. Yun yung sanctification. Mamumuhay ka ngayon based doon sa declaration ng Diyos. Ano yung declaration ng justification? You were declared righteous. O ang sanctification ay pamumuhay bilang righteous. So I hope na naiintindihan at nakita natin yan. Ang justification, legal and objective, we do not feel it, we believe it. Diba? So we do not say feeling, no? we believe it. Romans 3:24-26, and are justified by His grace as a gift through the feeling that is in Christ, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Because in His divine forbearance He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So, ang ibig niya sabihin dyan, ang Diyos siya yung nag-justify sa mga tao ng kasalanan. Hindi yun necessarily nararamdaman. Pero ang sanctification, ito yung pagkakaiba. Kung ang justification ay legal, objective, hindi nararamdaman, guess what? Ang sanctification, nararamdaman. O subjective, personal siya. So, we feel it. Sabi ng Philippians 2:13, therefore, my beloved, you have always obeyed. So now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So sabi niya dyan, pakinggan mo bro, not only as in my presence, sabi niya, work out your own salvation. So may salvation tayo, justified. Pero paano natin ipapakita? Paano natin i-workout? Paano natin i-exercise ang salvation natin? With fear and trembling. Yung fear, nakaramdaman yan. In other words, careful tayo sa pamumuhay. In other words, nagtitremble tayo dahil alam natin, kaharap natin ang Diyos. So, let us beware. To reverse this order is to distort the gospel. Amen? Justification results to sanctification. Pag binaligtad ko ito, justification by works. Magpakabanal ako para i-declare ako matuwid. Magpakabanal ako para ako ay maligtas. That is salvation by works. That is heresy. That is a damning error. So, tingnan natin ito. For we hold that one is justified by faith apart from the works of law. Sabi ni Richard Mayu at saka ni John MacArthur sa Biblical Doctrine, justification is the once for all judicial declaration of righteousness
that defines man's legal standing before God. Sanctification, on the other hand, is a gradual, ongoing transformation of his nature. With respect to justification, Christ has secured forensic righteousness for the believer. In sanctification, the Spirit progressively works practical righteousness in the believer. Justification concerns the imputation of righteousness, whereas sanctification concerns the impartation of righteousness. To confuse the two is to fundamentally undermine the gospel. Okay? So kung maintindihan po natin ito at mag-iingat tayo, pwede na natin sabihin, pwede na tayo mag-aral sa doctrine of sanctification. So, imperative or the command stands on the indicative. Mahalaga yan. Ano yung sabi ng salvation by works? Magpakabanal para ikaw ay maligtas. Ang ibanghelyo natin, maligtas ka para ikaw ay maging banal. Tama? Maligtas ka, sumampalataya ka, at dahil sumampalataya ka, ikaw ngayon ay mamumuhay bilang banal. So, ang challenge dito, make sure that desire for holiness is to earn a special favor of merit before God. Tingnan niyo yung pattern. Be holy, hindi ito be holy so that God will make you holy, but be holy because God has declared you holy. So, grace does not only justify the believing sinner and forgives his sin, it also delivers him from sinning. So, mahalaga po ba ang sanctification? Yes. Ang sanctification, nire-remind tayo, ang kaligtasan pala, hindi lang niya tayo dinideclare na matuwid. Nililigtas niya tayo hindi lang sa impyerno, nililigtas din niya tayo sa maruming pamumuhay ngayon. Naintindihan mo natin? Ang salvation natin, hindi lang niya tayo iniiwas sa damnation sa impyerno, iniiwas din niya tayo presently sa pamumuhay na hindi nakakalaki sa Diyos. At tulad ng devotion kanina, hindi lamang tiket sa langit ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay paglilinis din ng ating mga buhay. So, that's number 2. Another clarification. May mga nagtuturo ng positional sanctification na pag ikaw ay nasa Kristo, ikaw ay nasa posisyon ng sanctification. So basically, ang sanctification sa posisyon na ito is objective, hindi nararamdaman. Kaya tawag is positional sanctification. O ito yung turo ko ng Reform. Hindi dito nakaka-capture well biblical sanctification. Positional sanctification sees sanctification as merely legal and objective. Tingnan nyo sa scripture. Ang sanctification ko, positional lang siya, hindi mo mararamdaman. Hindi, di ba? Transformation ng sanctification. Let's say, Romans 6:6. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing so that we would no longer be enslaved to sin. Hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan. So therefore, nararamdaman ang sanctification. Kaya, yung positional sanctification, inadequate ito ng presentation ng sanctification. Tignan pa natin yung mga text. 6:3. We who died to sin. It doesn't mean we no longer sin. It only means that sin doesn't reign anymore in us. 6:7. Set free from sin. We are no longer slaves to sin, but to righteousness. 6:6. The body of sin might be brought to nothing. There is real power in sanctification. So, ano pinapakita dito? Kung gagamitin natin ang doctrine of sanctification, please, huwag natin gamitin yung positional sanctification kasi kulang. Not necessarily wrong, pero kulang. So grace is so powerful that its logical conclusion is never to remain in sin, but to discontinue in it. Ganito ang doctrine of justification. Pinapakita niya sa atin na ang kaligtasan natin, hindi dapat tayong manahan o manatili sa ating kasalanan. So nung dineclare tayo ng Diyos na matuwid, pagdating sa sanctification, hinuhugasan niya tayo. Kailan tayo magpa-perfect at mawawala ng kasalanan? Sa glorification. So hanggang mula ng salvation mo, ng conversion mo, hanggang dito sa glorification, yun yung sanctification. Magsasanctify ka.
Now, ang tanong, pag pwede po ba mag-sanctify tapos biglang laglag na gano'n? O ang sanctification ba pwede diretso lang na gano'n? Ano ba ang pananaw natin sa sanctification? Dito mabibigay yung biblical sanctification. Okay? So medyo mag-memorize tayo ng konti ng mga terms. Okay? Ang mahalagang terms na i-memorize natin ngayon is two. Definitive sanctification at ikalawa, progressive sanctification. Pag memorize natin ito, naiintindihan nyo na halos yung Reformed doctrine ng sanctification. Okay? Una, definitive sanctification. Ikalawa, progressive sanctification. Ano yung definitive sanctification? Ang definitive, yung definite, sigurado. Pero paano ba ito i-explain? Well, numerous New Testament texts speak of sanctification has already been completed. So yun pala yung definitive sanctification. Pinipicture niyo minsan yung salvation, yung sanctification natin as complete already. Tapos na. Sanctified ka na. Now, tanong ko sa inyo, ganito po. Sino na dito ang feeling niya tapos na yung sanctification sa kanya? Ano kasi feeling mo talaga? Fully sanctified na. Walang magtataas ang kamay sa inyo pagdating doon. Kasi marami pang remaining sin. Andiyan yung remaining sin. Nakakapanglabot sa ganun, di ba? Pero eto sa Biblia, in-explains namin na describe din ang sanctification natin na parang kompleto na. Tingnan natin yung text, 1 Corinthians 1:2. To them that are sanctified. Tingnan nyo, A-list term daw tawag dyan, sanctified, called to be saints. Kumbaga parang matapos na yung sanctification, past tense siya or A-list, it has been completed already. Chapter 6, verse 11. But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus. So you are washed, you are sanctified, past tense, A-list tense. So therefore, parang completed na. So, gusto ko i-emphasize dito, before sanctification becomes a progressive work, there is a decisive and definitive breach with sin first. So yun pa yung definitive sanctification. Sinasabi niya kung tulong ka na-justify, meron tiyak na breach sa sin. Merong pagkakahiwalay sa kasalanan. Hindi ko sinasabi, wala kang kasalanan, may remaining sin ka pa rin, pero dapat merong tunay na pagbabago, merong pagkawalay. Kaya napakalaga nito, pakinggan natin si MacArthur at ni Mayo. Thus, the Spirit imparts spiritual life into the soul of the dead sinner, opening his eyes to the filth of sin and the glory of Jesus. Man's nature is sanctified, definitively transformed from spiritual death to spiritual life, such that Scripture calls him a new creation. The holy disposition that is strengthened through the believer's progressive sanctification is the same holy disposition that is born in the believer at regeneration. In this sense, regeneration is the beginning of sanctification. So, ganito po explanation dyan. Because Christ's saving grace has come to a person, he was all at once dead to sin. Grace sanctifies through the believer's union with Christ. He was not at this point became sinless, but from this point on, he will be progressively be sanctified. He is no longer slave or servant to sin. Yan yung progressive sanctification. Ang progressive sanctification, ikaw ay gaganda, magpo-progress ka sa sanctification, pero kung mag-alala, bago dumating yun, may definitive sanctification muna. Na-breach ka sa kasalanan. Now, paano natin ito makikita na napakahalaga nito? Sabi ni John Murray, there is once for all definitive and irreversible breach with the realm of sin. In the case of everyone who has come under the control of the provisions of grace. So words to Charles Wesley, he breaks the power of cancelled sin and sets the prisoner free. Binrek na niya yung cancelled sin na iyon. So, siguro, isipin niyo kapag kanina,
anong application nito, anong magiging challenge nito sa atin, o ano ang magiging mahalagang application nito. Well, ganito po yan. Ang definitive sanctification, tutulungan niya tayo mga pastor para malaman at hindi tayo maloko kung sino yung mga tunay na ligtas sa iglesia. Well, hindi natin makikita 100%, hindi natin makikita yung mga puso, pero tutulungan niya tayo, bibigyan niya tayo ng idea. Kasi sinasabi niya dito, ang tunay na justified, magkakaroon ng definitive breach pagkawalay sa kasalanan. So therefore, kung may papasok kayo sa church natin, o magiging member natin, tama lang na i-require natin sila at i-expect natin silang mamuhay sa kabanalan sapagkat kung tunay silang na-justified, definitive sanctification says, meron silang ngayong pagkawali sa kasalanan. Kung walang pagbabago kahit na nag-sinner's prayer pa siya, kahit kung nung nag-sinner's prayer pa, tumululuha, pati yung dito sa ilong, kung ano man ang lahat ng makikita mong bagay na yan, kung walang pagbabago, walang pagkawalan, hindi yan dapat kapag magiging kapag-pagwala ang kaligtasan niya. Alam niyo mga kapatid, sa church namin, sabi ko sa inyo, we are 6 months. Isa sa sinasabi namin, pag i-interview ko yung applicant, sabi ng version, meron ka bang experience na nakita mo ng anampalatayaan na bago ito? Kasi ang definitive sanctification, sasabihin niya, kung ano yung mga kasalanan chine-cherish mo, pinaka-chine-cherish mo, ang definitive sanctification, yun yung unang tatamaan niya. For example, sugarol ka. Pag ikaw ay na-convert, ang unang mararamdaman mo na mababago dyan, magkakaroon ka ng pagbabago sa attitude mo pagdating sa ganitong bagay. Pag ikaw ay palamura, makikita mo kung na siya karogasan ng puso mo. Ang definitive sanctification, ang unang mapofocus dyan, siyempre hindi naman makukumpleto, pero unang matatamaan dyan, yung pagiging palamura mo. Ako pa nag-aaral ako sa isang Catholic school. Ang Catholic school namin, parang we think it is one of the best schools dun sa bayan namin. Nagbibisa kami every Tuesday, or every first Friday of the month, tapos every Tuesday, additional para so we're expected to attend Mass on Sunday. So, kung parang feeling na, banal kami. So, that's the Catholic house, may mga, kami madre na teacher. So, gano'n lang natin high school life. Now, pero, nung ako ay na-convert ng 2002, narinig ko yung gospel, noong panahon na yun, parang mura ako. Lahat ng sasabihin ko, yung parang natural na lang, kapapahangan, napakaluto ng korpa naman. So, nung ako ay na-convert, nakakilala sa Panginoon, hindi ko napansin, parang unti-unti, nagbabago yung pananalita ko. Yun yung, hindi kasi ako naniligarilyo, umiinom, wala akong mga television. So, yung pagmumura, yun yung unang tinamaan sa akin. Nakita ko, biglang pag nakakapasalita ako, biglang napipigilan ako, tapos napapahiya ako, biglang, dati okay lang, ano to, ang sarap, ang galalo, ang galit eh. Ngayon, parang nakukusaya sa akin, something na parang, teka muna, after 1 month lang, May yun, tapos June or July, parang hindi ko na kaya magmura, nagkakaroon na ng unti-unti pagbabago. Well, of course, napapamura ako na later on, dahil pag mga temptation, tayo na natetenta, pero yung sinasabi, definitive sanctification, may breach. O halimbawa, i-apply natin sa mga ibang tao. O halimbawa, ang iyong pinaka-problema is pagiging lustful, o yung pagiging greedy, mukhang pera, o yung ikaw naman ay mainggitin. Yun yung unang tatamaan ng definitive sanctification. So, tingnan nyo ngayon, nung ako ba ay naligtas, di ba, si Zacchaeus, anong una niyang ginawa? Nung siya ay, sabi niya, nung siya ay kumilala sa Panginoon, anong ginawa niya? Anong trabaho niya? Tax collector, tama? Siya ay mapandaya. Anong unang nabago sa kanya? Yung pandalaya. Actually, bibigyan ko pa, dodoblihin ko pa yung mga naloko ko, babalik ko yung gano'n. Yung definitive sanctification. Ang application nito sa atin mga pastor, hindi tayo pwede basta tatanggap lang ng tao sa loob ng church natin. Dapat tanongin natin, meron ka bang testimony na sinumpalagayan mo ang Diyos?
sasabihin niyo, opo, tinanggap ko si Jesus, ganito pang araw yun, pati ito ng soul winner, ito yung nagbigay ng natin, sa pangalan na pala tinanggit niya, ano, makiyari ka. So, pagkatapos nun, sasabihin mo sa kanya, pwede mo ba yun? Oo, sige, ligtas ka na. Hindi mo pwede. Kailangan tanongin mo, kung tunay kang sumapalala sa Panginoon, kung tunay kang justified, nakaranas ka ba ng sanctification? Definitive sanctification. Sasabihin niyo sa papaano ko yan? Halimbawa, palamura ka dati. May pagbabago ba sa palamura pagiging mainitin ang ulo mo? Mapagtanin ka sa mga loob. Nakita mo ba may pagbabago doon? Pag sinabi niya hindi, ganun pa rin po ako dati. Magduda ka ngayon. Diba? So, ito yung ganda ng definitive sanctification. So, at challenge dito, in battling against sin, admit its enormous power without losing sight of the greater power of grace. I-admit natin yung mga sinfulness natin, yung ating pagiging makasalanan, pero huwag natin isipin ng pinakamakapangyarihang pwersa sa mundo ng kasalanan. Tandaan niyo po, ang Romans chapter 6, ang sinasabi niya, pinaka-powerful force dyan, hindi ang sin, kundi ang resurrection. In other words, ang pinaka-makapangyarihang pwersa, hindi ang kasalanan mo, kundi ang grace ng Diyos. Kaya kang baguhin. Sabi sa aking sermon, I preached on Romans 6, 1-2, June 28, 2020. This is the problem of the Calvinists. We will learn about tulip and begin to discover the hellish power of sin. We will see for the first time his own self in ways he had never seen before. A filthy sinner before a holy God. His eyes will be open. He possesses a worldview that will reflect reality. That men are not just bad, but wicked. Rebellious sinners are depraved to the core. That men love darkness and are prone to wander and to leave the God they love. His senses are heightened when it comes to sinfulness, and he will begin to have self-humiliation. These are all true and good. They are very puritan in this sense. But there is one caveat. This is right if he never forgets that the principle of sin is not the most powerful force in the world. There is more powerful force that can control his flesh and restrain him from sin. That is the grace of God in Christ. Yan sanctification. Kaya niya tayo na hugasan sa kasalanan, kaya niya tayong baguhin. Na hindi dapat tayo magkakaroon ng defeatist na pananaw sa Christian life. Alam mo yung parang laging talo. Yes, laging may struggle, pero may victory, merong defeat, pero hindi defeatist ang ating pananaw. Now, that is definitive sanctification. Ikalawa, progressive sanctification. Ano yung ibig sabihin ng definitive? Complete breach with sin. May pagbabago. Kung ikaw ay definitively sanctified na, ano ang kasunod dito? Ikaw ay magpo-progress sa iyong kabanalan. So while the New Testament describes sanctification as definitive, it also speaks of the setting apart as an ongoing work within believers that renews them inwardly and conform them gradually to the image of Christ. Progressive sanctification. There is distinction between definitive sanctification and progressive sanctification, but there is no separation. Okay, mga kapatid? Definitive sanctification, progressive sanctification, pwede mo po silang i-distinguish, pero hindi mo sila pwede ipagwalay. Bakit? Ang definitive sanctification, number one, necessarily leads to progressive sanctification. So, kung ikaw ay naiwalay mo sa kasalanan, ano sabi ng Romans 6? If you were united with Him in His death, you will also be united with Him in His resurrection. Ikaw na ngayon ay instrumento ng ano? Ng righteousness. Ang katawan mo, halimbawa, itong kamay na ito, ginagamit mo sa pangungupit nung ikaw ay unbeliever. Ang kamay na ngayon na ito, instrumento na hindi ng pagnanakaw. Instrumento na ngayon ito ng mabuting gawa. Instrumento na ito ng paggawa ng kabanalan. Kung ang ulo mo, isip mo, matalino ka dati, na mapandaya ka, negosyante ka,
ikaw ay lawyer, ikaw ay matalinong tao. Ginagamit mo ito para mang-scam ng mga tao. Ngayon ligtas ka na, gagamitin mo ang instrumento na ito ni Kristo para sa pagpapabanal at paglilingkod sa mga tao. Ito ang progressive sanctification. Definitive sanctification actually leads to progressive sanctification. Sabi ni Jeff Smith, definitive sanctification is just the beginning. It is the inception of sanctification, but not the completion of sanctification. The sanctification began in conversion is subject to increase. The believer in Christ is further sanctified, really and personally, through the same virtue. That is by virtue of Christ's death and resurrection. Here we have reference to progressive sanctification. Kaya pala yung verse of Romans 6:12, yung words na tingnan niyo po. Let not sin, therefore reign in your mortal body. Yun yung progressive. Ikaw ay na-sanctified na, huwag mo na kayo na yan. Gamitin ng Diyos ang sarili mo, alam ng kaaway, ang sarili mo para maging instrumento ng kasalanan. Nagkakasala pa rin tayo, pero yan yung pag-aari ng Diyos, magpo-progress ka sa sanctification, that you will not obey its passions. And in Colossians 3:12, put on therefore, as the elect of God, only holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind. Again, sabi niya MacArthur, as has already been implied, however, though the believer enjoys this decisive victory over the dominion of sin as a result of union with Christ, his heart and life are not totally purified. Though the penalty of sin is paid for and the power of sin is broken, the presence of sin still remains in the believer's flesh and therefore must continually be put to death. Thus, the sanctification that begins definitively at regeneration necessarily continues throughout the entirety of the Christian life. This continuous aspect of sanctification is called progressive sanctification. Ang ganda ng sanctification. Nung na-justify ka, na-definitively, na-hiwalay ka sa kasalanan, at ngayon, magpo-progress ka sa kabanalan. Kaya, they are the two sides of the same coin. This is the better way to see sanctification. Definitively, and then progressively. Ang ganda nito. The power of God is not only at work in Christ for us, but it is the power at work within us. So, hindi lang siya yung power na niligtas tayo, ito na rin yung power na yun na nananahan sa atin. So, together, lesson, sanctification restores back the believer to God's original image which He designed for man to reflect. Sabi ni Ferguson, sa Devoted to God, there is awe because this work of God is so amazing but also so arduous. If you ever wonder why the Christian life turns out to be so hard and why many Christians find themselves saying, I thought I had difficulties before I became a Christian, but I seem to have even more since becoming one. Then here is the answer. God is doing nothing less than changing you from what you were to what He needs you to be, making you more and more like Himself. Let me share a story with you. May nakausap akong kapatid sa Panginoon. Sabi niya, Pastor, bakit nung na-reform ako, parang mas mahirap ang Christian life? Bakit parang ang mahirap kong mapabanal? Bakit ang daming kasalanan pa rin? At hindi ko kaya labanan ng puso ko, yung ganito na nagsasabi ako ng sama ng loob. Bakit hindi ako makakilos ng kabanan? And feeling niya, hindi siya lumalago. Ano sabi ko sa kanya? Actually, lumalago ka. Ang ginawa ng Reformed theology sa'yo, binugat niya yung mga mata mo sa mga kasalanan na gagawa mo ng oras ngayon na hindi mo nakikita noon. Hindi naman nila-expose sa preaching yung mga kasalanan ng puso dati. Basta dati sa preaching, nagbibigay ka lang, sikat ka na.
gagalitin. Naku, ang sabi sa 2 Corinthians 7, ang pinakamatinding kasalanan, yung sins of the spirits, envy, jealousy, lust. Yun yung mga kasalanan na kahit mabago na yung lahat ng drug addicts sa Pilipinas, yung mga kasalanan na yun, mahihirapan kang ma-overcome yan. Tama ba? Yan yung mananatili pa sa atin. Kaya nga, ang ganda ng progressive sanctification na ganito sa ating mga Kristiyano. Pwede natin pagpasensyahan yung mga kapatid natin ngayon sa iglesia na nagkakasala o kaya naman na-offend na tayo. Na kapag nagkakasala sila, depende, baka dapat disiplinahin. Pero, hindi natin sila kukonsentin, pero dapat mas maging charitable pa rin tayo sa kanila. Mas maging patient kasi nagpo-progress sila sa sanctification. At ang progressive sanctification hindi nangyayari ng 5 minutes. Ang progressive sanctification throughout your life. Kaya dapat pagbigay ito ng additional knowledge sa atin. Kung ganito pa lang progressive sanctification, hindi dapat ako sumuko sa aking Christian life. Hindi dapat ako magkaroon ng parang discouragement. Si Paul Washer, siya mismo sinabi niya na ang tunay na banal sa mundo ito, hindi niya alam na banal siya. Ang tunay na spiritual, hindi niya alam kasi lagi siyang nakikita at nakikita niya lagi unang problema niya, yung sarili niyang kasalanan, yung evil na nag-alert sa sarili niyang heart. Tingnan niyo, ang mga immature sa church, yung mga puna sa ibang tao, pero hindi nila napupuna yung mga sarili nila, mga puso. Yun yung mga hypocrites, ito yung mga immature. Ang mga mature, nakikita nila yung mali sa iba, pero nare-realize sila na nangol daw sila. Teka muna, ako din pala, may kasalanan. Ako din pala, nag-struggle dito. Sabi ni Paul, take heed, those who stand, lest ye also fall. Baka isip mo malakas ka, pero totoo mahina ka. Kaya itong progressive sanctification, ang tinutulong ito sa atin, may pagbabago, pero hindi palagi ang makita natin. Tignan ninyo, sabihin ko kayo, kung saan kayo mas may encourage. Sino sa inyo ang naging banal mula kahapon hanggang ngayon? Kahapon ba, ito siya, ngayon, sobrang ibang tao siya. Pero sino sa inyo yung sabi, yung kayo ngayon, iba na siya. Di ba iba na? May mga na-overcome na kayo kasalanan. May mga kasalanan na parang hindi na kayo identifiable with. Yung sinasabi ko sa mga members namin, yung ba, kilala ka sa ganitong kasalanan. Ba, yung kabataan, kilala ka sa puro, alam mo yun, puro kinakaibigan mo, mga babae. Nakikilala ko ito, puro mga babae, ganyan. Pero pwede mabago yan. Tingnan mo, after 2 years, 3 years, na ikaw ay nagpo-progress sa sanctification, babaguhin mo yung ways mo. Mawawala yung ganun para ng mga tao. Ito yung doctrine ng sanctification. Hindi siya instant, hindi siya mountaintop experience, pero ito ay na-forge in the metal of that furnace of everyday life. So, napakaganda ng progressive sanctification. Tayo sa passages on progressive sanctification. Scripture is full of calls to holiness in the present tense, indicating ongoing continuous action. Romans 12:2. Be transformed by the renewal of your mind. Metamorphose. Metamorphosis, di ba? Hebrews 12:14. Strive for peace with everyone and for holiness without which no one will see the Lord. Strive, that's the word diokete, to be continually pursuing. Colossians 3:9-10, being renewed in knowledge after the creation, after the image of its creator. Anakaimameno, that is to make new. So nagbabago ang tao. So kung tulad ka na kay Kristo, talagang mababago ka. Ito pa maganda. Being transformed into the same image from one degree of glory to another. 2 Corinthians 3:18. Metamorphometa. So yung sabihin may metamorphosis. So basahin natin sabi ni Jeff Smith, sanctification is not an option, it is a necessity. The paragraph ends with these words, without which no man shall see the Lord. The sanctification, initial and progressive, is a mark of a true Christian. If we are pursuing holiness in our lives, is defined and described by the
Bible, we will be lost in the end. We do not earn salvation by sanctification, but salvation is evidenced in us by and through sanctification. Okay? Napakaganda ng sanctification. Tunay na magpo-progress tayo. Justified, definitively sanctified, na wala ka ng breach, hindi wala ka sa power ng sin. Kaya nga ang believer, di ba, wala na siya sa penalty of sin, wala na rin yung power of sin. Kumbaga, nandun na yung na-subjugate na yun, ang meron na lang yung presence of sin. Pero isang araw, pag the-glorification, mawawala na yung pangatlo na yun na presence of sin. Penalty of sin, power of sin, then pamuli, penalty, presence of sin. So, simultaneous work. Tingnan natin ito mga simultaneous work dito. The simultaneous presence of the Spirit as the gift of the new age and the remaining sin of the old man creates a serious tension in the life of the believer. So, tanongin ko na kayo, sino po pwede po magtaas ng kamay ngayon? Sino yung nadadalian sa pagpapabalala? Kung wala, huwag magtaas ng kamay yung mga nahihirapan sa pagpapabalala. Wala, di ba? Nahihirapan tayo lahat. Bakit? Ito yung ginawa ng justification. Yung lesson natin sa last days ba yung age to come. Di ba, nagpatuloy yung sinfulness natin, pero yung application, yung future na i-apply tayo ng Diyos, binigay na niya sa atin ngayon. So ngayon, may tension. Ang tension ngayon ganito. Ikaw ay sinner pa rin, pero ikaw ay saint. Yung sabi ni Martin Luther na, Simul, Justus, et Peccator. Simultaneously just and sinner. So meron na yung tension sa Christian life. May nagtuturo minsan ng mga nagsasabi, ang normal na Christian life, kaya spiritual na speaking in tongues ka, kaya naman, nandun ka sa alapaat ng Christian life, laging victorious. Huwag maniwala na sa kanya. Kasi ang tunay na Christian life, ang normal, is may struggle lagi. Ama, may tension. Hindi lagi lahat ng kasalanan na lalabanan mo. Dapat paglabanan, pinakito yun. Tingnan natin. Romans 7:22-23. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law waging war against the law of my mind, and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Therefore, ang sinasabi niya dyan, may mga bagay daw siya na gusto niyang gawin pagpapabanal, pero hindi niya nagagawa. Yung mga bagay na ayaw niyang gawin, na nagagawa niya, yung nagagawa niya. Philippians 2:13 din, may ganun simultaneous work na ang Diyos ang mag-work sa inyo, both to will and to work for His good pleasure. So it is consistent with the two-age theology ng New Testament. Yung sinasabi ko, ang eschatology hindi lang pang-revelation, sa pang-Genesis hanggang Revelation siya. Kailangan meron siyang doctrine ng age, this age, and the age to come. So kung meron this age, sinfulness, meron age to come, kabanalan, justified tayo, ano mangyayari ngayon? Meron inner turmoil. Meron yan na magiging tension. So, ito yung simultaneous work of sanctification by the believer to the power of the Holy Spirit. So, dalawa ito. Narinig niyo yung word, the mortification of sin? Maraming mga evangelicals hindi nila ginagamit ito, and that is sad. Kasi wala sa language nila yung biblical language ng paglaban sa kasalanan. Ang biblical word para labanan ng kasalanan is the word mortify. Ang sabi ng mortify, patayin. Di ba ang mga germs, hindi baby? Pinapatay. Yan ang kasalanan, patayin. Mortification of sin. Pero huwag ka mag-focus lang sa mortification of sin. Mortify ko yung sin ko. Papatayin mo ito. Ang gagawin mo parang yun na lang. Hindi. Kailangan mag-grow ka rin. Mag-cultivate yung graces mo. Patayin mo yung kasalanan. Dapat lalagyan mo sa graces. Ano yung grace? Graciousness, gentleness, kindness, love, goodness,
temperance, patience. Diba? Hindi yung mga lumalabo tayo, hindi yung magagaspang tayo umilos, magagaspang tayo magsalita, masasakit tayo magsalita, masasama tayo mag-isip. Dapat nagkakaroon ng pagpatay ng kasalanan at paglago sa mga biyaya ng Diyos. So, tingnan natin yung mortification of sin. Number 1, mortification of sin. Ano ba yung definition of mortification of sin? Sabi na sa Helvetic Confession, Article 15, wherefore, in this matter, we are not speaking of a fictitious, empty, lazy, and dead faith, but of a living, quickening faith. It is called a living faith because it apprehends Christ, who is life and makes alive, and shows that it is alive by living works. So, ano sinabi niya dyan? Ito ay hindi fictitious, empty, lazy, and dead faith, kundi pagbubuhay ng pananampalataya. So the New Testament consistently uses language of radical fight against sin. Ang paglaban sa kasalanan, ito yung dapat na-establish. Paano mo ba dapat tratuhin ang kasalanan? Yung iba sa atin, binibig yung kasalanan, kaya anong tawag doon? Pet sins. Ginagawang alaga, ginagawang pet. Ang dapat tirisin, mortify, kill, makipaggera, hindi yung baby mo at parang inuunti-unti mo. No, this warlike and radical view of dealing with sin was captured best by the Puritans, most especially si John Owen. Si John Owen sa kanyang book about temptation and sin sa volume 6, page 9. Do you mortify? Do you make it your daily work? Be always at it while you live. Cease not a day from this work. Be killing sin, or it will be killing you. You're being dead with Christ virtually. You're being quickened with Him. Will not excuse you from this work. Grabe yung language, no? Be killing sin, or sin will be killing you. Yan ang tama. Yan ang mortification of sin. Kaya dapat ito yung dapat natin gawin. Continuous mortification of a specific sin will weaken its influence. So, Pastor, darating mo yung araw na maaalis ko na yung kasalanan. Hindi po. Ang dapat mong gawin, araw-araw papatayin mo siya. Pero ang pwede mong gawin, paano ba pumapatay? Paano yung pinapatay yung damo? Kukurutin nyo yung konti sa taas. Para umuhuli ng tumili. Hindi, kukunin yung pinaka-ugat. Kaya nga, di ba, yung anger. Paano mo dapat din yung anger? Ina-uproot yung anger, yung ugat. Kasi yung paglabas lang ng galit, external na yun. Ididilid mo yun. So, tignan natin. Let's say, pagiging maangal, grumbling. Paano papatayin yung grumbling spirit? Ang gagawin ng grumbling spirit, sasabihin mo, sige, parang ginawa ko grumble, external, pupunta ako sa mas komportable lugar. Hindi yun eh. Para ka lang mas lalong naging grumbling mo kasi parang pinagbigyan mo lang yung pita ng laman mo. Ang gagawin mo sa grumbling is, gusto mo magsalita, pipigilin mo. Hindi ako magsasalita ng pagreklamo sa Diyos. Yun yung pagpatay sa kasalanan. Mamaya, makikita natin paano mo ito makukultivate yung kabaligtaran ng grace. Pero ito yung ginagawa natin. Minomortify natin. Sa Matthew chapter 5, verse 29, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. So nakita nyo, kung mag-lead sa kasalanan, sabi niya, radical na dapat. Tama, patayin mo, i-amputate mo. Ganyan na dapat gawin. Let us beware. Modern teaching of dealing with sin gradually is foreign from Scripture. Di ba sasabihin na ito, sige, baka hindi ka masya, hindi mo. Hindi ganun ang
pag-deal sa kasalanan. Bigyan ko kayo ng example. May mga kabataan minsan at nakipagrelasyon sa mga unbelievers. Nakipagrelasyon, unequal yung opinion. Ang gagawin ng iba, sige, dahan-dahanin mo. Hindi, lalo lang mapapamahal yan sa'yo. Ang gawin mo, break in cold blood. Iwanan mo. Tumakbo ka para si Joseph sa kasalanan. Hindi ka tatakbo ka palapit, tatakbo ka palayo. Hindi mo pwedeng sabihin, palingan na malapit sa ano? Sa manok. Hindi ka naman manok, kapatid. Ano ng Diyos? Meron kang mamatayan. Hindi ng manok, kundi ng Panginoon. So, patayin ang kasalanan. Kapag nakita natin, nagkasala tayo, may nasabi tayo masama, automatic, magsisi. Katapos nito ay pigilan ang ating mga sarili niya, hindi na maulit. Kung mauulit yung bukas, ganun din ang gagawin natin. Sabi ni John Piper, alam ko, pwede tayo makasala bukas, pero ngayon, sa araw na ito, i-resolve natin, patayin natin ang kasalanan. Dikdikin natin sa ating mga paa, i-upload natin. Pwede siyang bumalik, tumubuli bukas, pero bukas na yun natin isipin. Ngayon, ang gagawin natin, papakin natin yung kasalanan. Yun ang mortification. Now, hindi yun kumpleto. Ang mortification sa mga Puritans, may kabaligtaran, ang tawag nila doon ay vivification. Huwag ko nang gamitin yung vivification, parang baby. So, ano na lang, cultivation of grace. Ayan. There may be a point of termination of specific sins, mortified, pero pwede natin na ma-terminate yung specific sin. Di ba, yung anger, di ka na yung sumasabog. Talagang na-terminate mo yun. Pero sa grace, up to heaven, yung paglago mo dyan, hindi mo pwede masabi na, alam mo, Pastor, na-realize ko, na-reach ko yung graduate level ng pagiging humble. The moment na sinabi mo yan, tapos ka na, hindi ka na humble. So, hanggang buhay ka, pwede ka mag-improve na mag-improve. Yun yung sinasabi nito ng vivification or cultivation. There can never be a state of perfecting the graces in the Christian life. So a challenge dito, continue to grow in the grace and knowledge of our Savior. Magpatuloy ka. This is the ministry of the Spirit. Continually change us from glory to glory. Sabi ni John Owen, this is the one main reason why the Spirit and the new nature is given to us, that we may have a principle within whereby all sin and lust. Bakit tingnan nyo ito? Bakit may Holy Spirit ka ngayon? Para makapag-speaking in tongues ka? Mali eh. Bakit binigyan ka ng new nature? Para yumaman ka, para mag-gettle with gospel ka? No. Binigyan ka ng Holy Spirit para magkaroon ng power, para labanan ng lust, para labanan ng sinfulness sa puso natin. Dahil may matinding na natutulog dyan at nagtatago ng isang bulag ka, di mo nakikita. Pero napakasama ng kasalanan niya sa puso ko. So, nung binigyan ng Holy Spirit, gusto pala niya para malabanan natin ito. Tingnan natin. Paano ito mapapalago? Kanina, paano natin ma-mortify ang grumbling spirit? Paano? Huwag mag-react mo. Itiko ang bibig, tama? Ngayon, enough na ba yun? Okay. Hindi pa po enough yun, tama? Hindi pa enough yun. Kasi kung pipigilan mo lang, mangyayari lang, hindi ka lang magsasalita. Papaano yung mga cultivation sa kabilang side? I-cultivate yung grace ng contentment at ng thankfulness. Tingnan mo, mainit. Ang init naman. Pero tingnan mo, ay, blessing, meron akong isang basong tubig na malamig. Salamat pa rin sa Lord. Nakukultivate niya yung thankfulness. Diba? Iisipin mo, ay, doon pala sa pagkailaw, mas mainit. Mas na-stroke yung isa, namatay. Salamat sa Diyos, buhay pa rin ako. At yun, nakakalimit naman, naka-aircon sila. Ako, electric fan na. Pero blessing pa rin, electric fan ako. Okay na ako dito. Yan, contentment. Diba? Alam niyo, sabi Jeremiah Burroughs,
ang secret daw ng contentment is not the adding of the desires, but the diminishing of the desires. Di ba minsan sasabihin ng mga tao, Lord, bigyan mo lang ako ng 1,000,000, makukontento na ako. Naku, hindi. Gusto mo kontento, it is not the adding of the desires, but the diminishing of the desires. Lord, kahit bawasan mo ito, okay. Okay lang tayo. Ganon ang contentment. Pag gusto mo na ma-cultivate yung thankfulness mo, yung gratitude mo, at yung contentment, magpasalamat ka sa mga bagay na meron ka. Huwag mong titignan lagi yung mga bagay na wala ka. Saves true sa lust, sa anger, at sa mga ibang bagay. Diba? So, ang Holy Spirit dapat gamitin ito siya, kukultivate niya tayo para sa mga graces na yan. Ang fruit ng Holy Spirit are the biblical evidences na kumikilos sa Diyos sa puso mo. Sabi ng Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Sabi ng mga ibang born again, para daw makita na ang Holy Spirit kumikilos sa iyo, kailangan, alam mo yun, nagsishake ka, tapos nangingisay ka. Mga kapatid, gusto nyo malaman na nag-work ang Holy Spirit sa iyo, hindi sa pamamagitan ng pangingisay. Eto, tignan mo, puno ka ba ng Holy Spirit? Just check. Lumago ka ba sa love? Sa pag-ibig mo sa kapatid mo? Lumago ka ba sa joy? Baka konting problema na, magsisimamot ka na. Lumago ka ba sa kapayapaan? Kahit nagigera, may peace ka sa puso mo, sa Panginoon, may kapayapaan. Ikaw ba ay nagiging patient sa kapatid mo? Baka nagiging sobrang impatient ka na, hindi ka nag-forbear, hindi ka marunong magpatawad. Faithfulness, gentleness, hindi ka gentle sa kapatid, sa iyong asawa, sa iyong anak, self-control. Hindi mo nakikita na kinokontrol mo yung sarili mo. Dapat yung mga desires natin, kaya natin kontrolin. By the power of the Spirit, diyan mo makikita na lumalabo ka talaga, nasasanctify ka. Kung hindi ka lumalabo dito, ilang araw ka pang nangyayasay dyan, hindi ako naniniwala na ikaw ay tunay na pinapabanal ng Diyos. Ito ang tunay na secret na indikasyon na ikaw ay pinapabanal ng Diyos. So let me read si James Nicolet. This also reminds us that truth alone will never sanctify a man. It is God by the Holy Spirit who sanctifies us by His truth. His word is the instrument, but the Holy Spirit is the one who makes it effectual in our hearts. That is why all our interaction with the Word of God, whether listening to preaching or personal Bible study, must be joined with earnest prayer for the blessing of God upon it. The Word alone does not sanctify, it is the Spirit who sanctifies. So, di ba, sanctify them with your truth. Pero ang assumption doon, ang Holy Spirit ang gagamitin ng Diyos para ang truth kayo masanctify. May mga unbeliever, binabasa nila yung Bible, yung truth, hindi sila masasanctify. Bakit? Ang key ay ang Holy Spirit. Okay? Let us beware, a period of growth in spiritual life does not guarantee a regular and ongoing victory over sins. Huwag kang maging mayabang, na baka nalampasan mo yung temptation ngayon, nakabanal ka, bukas akala mo superpower. Sige, Lord, bagsak mo lahat ng temptation sa akin, kaya ko na to. Hindi ganun. Tingnan mo ang Israel, dumaan sila sa Red Sea at takot-takot na tubig. Pagdating nila doon sa wilderness, ano nangyari? Wala doon sila bago sa Red Sea. Lord, ang daming tubig. Pagdating sa wilderness, Lord, walang tubig. Puro reklamo, ano? Pero after nila naging victorious, pagdating doon sa wilderness, nagreklamo sila. Could you imagine? Pinadala sila sa Red Sea, pero pagdating doon, nagduda pa rin sila sa Panginoon. Ganyan tayo, pwede tayo magtagumpay sa major sin, pero yung maliit na kasalanan, doon tayo babagsak. So the graces of patience and of suffering may be neglected during periods of pressure from the enemy. Di ba? Akala mo patient ka na eh. Kayong mga binata, dalaga, akala mo patient na kayo. Wait until magkaanak kayo. At matitest yung patience ninyo. Mortification of sin does not result in our death, but in holy life and true beauty. Ngayon gusto ko, ang holiness, mga kapatid, hindi pangit. Beautiful ang holiness.
Nagpapaganda hindi man external, pero nagpapaganda siya ng puso, ng attitude, ng espiritu, ng kaluluwa. Yan ang holiness. Mortification of sin will be the result. Kasi ng mga barkada nyo sa school, naku, sumama ka na sa amin, mag-hook up tayo, yung culture na yan. O tayo mag-church, magpakasasa tayo. Ito yung masarap na buhay. Papatayin ka ng baptist na yan. Pipigilan ka niya sa masasarap sa mundo ito. Hindi mo mararanasan. Naku, mali yun. Ang tunay na magdadala sa kamatayan sa iyo, yung kasalanan. But yung holy life, it will lead you to life, and to beauty. So implication. Sanctification, though difficult and presented as a war, is nevertheless God's way of making us Christ-like. So anything that makes us farther from God's beauty works better in us. Kahit maganda ang kasalanan sa paningin mo, kung yan ay nagpapalayo sa Diyos for sure, kasalanan yan ay mag-work kamatayan sa atin. Sabi ni Ferguson, holiness is often seen as a rather metallic idea, perhaps staged with hypocrisy or a holier-than-thou atmosphere. By contrast, Scripture teaches that holiness puts back in our lives the attractiveness of personal character for which humans were originally created, but which has been so badly marred. Thus the Bible speaks about the beauty of holiness. Since there is an infinite beauty in God, when He makes us His personal possession, reflections of the beauty of His holiness, when He makes us His personal possession, reflections of the beauty of His holiness begin to appear in us too. Sino gusto maging kamukha ng Diyos? Tayo, maging Christ-like. Ang secret, ang Panginoon Jesus. The holiness is sanctified by the reflecting beauty ng Diyos. Minsan after the World War II, may isang bata sa London na sobrang gutom na gutom, pero pumunta siya doon sa donut na nagbibenta ng donut. Tumikilap siya naman. Gustong-gusto niyang kumain. Wala nagbibigay sa kanya kasi mahirap ang buhay ng mga tao. Kasi dumating na soldier, nakita niya yung bata. Kasi ginawa niya, bumili siya ng donut, tapos yung mga donut na binili niya, binigay niya sa bata. Hindi makapanuwa na yung bata. Sabi ng bata sa kanya, Mister, are you God? So walang ginagawa sa kanya. Ang iisip niya, Diyos na magbibigay ng donut sa kanya. Ang point doon, nung naging giver, nung naging magbigay, nung naging matulungin ko, passion yung tao, nakita niya, naging pagbuka siya ng Diyos. At ganun tayo. Diba? So, salamat sa Panginoon. Number 2, progressive sanctification rejects a revivalistic view of the Christian life and ministry. Explain ko lang po itong revivalistic para ng tao. Ano yung sabi ng revivalistic? Ano kayo nakakita na nagre-revive yung Dr. Ano nagre-revive? Kung yung nagre-revive, cha-charge mo siya ng high power ito, para mabawi mo yung araw, nawawala. So, kukuryentin mo. Now, may mga churches at mga pastors na ang tingin nila sa Christian life parang gano'n. Ng Christian life daw, laging defeatist, laging siyang toward pababa, parang na siyang naghihingalo. Na kapag daw nag-preach ka bilang pastor, kailangan revivalistic. Revivalistic kailangan, alam mo yun, pagsisigawan mo yung mga tao. Talagang matindi, high-powered, kuryente. Kailangan 10,000 volts lagi. So, kailangan pahiya mo sila. Sabihin mo, mahal mo kayo, kaya ganito, pagsisigawan mo sila isa-isa, magaling mo sila. Ang progressive sanctification, sinasabi niya, ang mga tunay na Kristiyano, nagpo-progress sa sanctification, pero may times na nahihirapan sila. So, therefore, ang kailangan ng mga yan, hindi 10,000 volts palagi. Ang kailangan niya para mahalaman ang pinipilitan. Sabi nga ng isa, God waters the plants. God grows the plants, not by the thunder, but by water. Isa kasi thunder style. So in other words, sa mga nangangaral, pag nagturo tayo, hindi natin kailangan pagpapagalitan na para tayo mga nanininerman alam mo yun, pinapahiya yung mga tao, ganito. I-preach natin yung gospel, huwag tayo mag-expect na lalabo sila isang linggo, isang katuturo ko lang ito nasa, ganyan na naman tayo. Hindi tayo pwede makaiba, baka maumaka sa kanila. So ang dapat natin gawin, progress
progressive. Tingnan mo yung preaching mo, pag-preach ka lang ng salita ng Diyos, tingnan mo, consistently. After 5 years, may nakikita ang pagbabago. Pagbabago ang iglesia mo kasi si Kristo tinataas mo. Ang salita ng Diyos ang pinapangaral mo. Yun yung pangako ng Panginoon. So the Christian growth is normally by patient teaching, not by condemnatory style. So progressive sanctification proves the vital power of the gospel to every sinner who comes under its refuge. Pumunta ka sa gospel, sumapagdaan ka sa niligtas ka niya, na-justify ka niya, at ito pa sure, sasanctify ka niya. Minsan may isang nanay na nagpipray para sa kanyang anak. Monica ang pangalan ng nanay. Nagpipray yung kanyang anak. Yung anak niya, ayaw mag-attend, ayaw mag-church, ayaw ng salita ng Diyos. In fact, namuhay ang kanyang anak. Sa pamilya ito, napakabanal nila, namuhay siya napaka-decadent at alam niya napaka-immoral. To the point na may nabuntis siya, nagkaroon siya ng anak out of wedlock. In other words, hindi siya kasal. Sa mga loob ng nanay, nagpatuloy siyang nag-pray. Pinag-pray niya. Hanggang isang araw, nung tumanda itong anak niya, hindi siya tumigil mag-pray. Napadpad sa Milan, Italy ang anak, at nakakinig ng Ebanghelyo. At doon sa gospel na yun, doon naligtas ang bata ito. Ang pangalan niya ay si Augustine. Siya yung Saint Augustine ng mga Katoliko at ng mga Protestante. Siya yung tinalo nila Calvin sa Doctrines of Grace. Siya yung tinatawag ng Doctor of Grace dahil siya yung lumaban sa British monk na si Pelagius. Ang isang bagay sa kanya, definitive sanctification, ang nag-identify sa kanya yung kanyang lustful heart, yung kanyang immoral na buhay. At nung naligtas siya, we have to build it sa puso niyang lustful. Kaya nung naligtas siya, minsan may kwento na naglalakad daw siyang gano'n. Nakita siya ng mistress niya, inabol siya. Augustine! Augustine! Tapos ang ginawa niya, tumakbo siya, hindi niya pinapansin. Augustine! Augustine! Tapos, nung wala siya magawa kung hindi ko sa akin siya. Sabi ng babae, it is I, don't you remember? Sabi ni Augustine, yes, it is you, I remember you. But it is not me anymore. Iba na siya. At tinalikmuro na niya ang buhay na iyon. Yun yung tunay na sasanctify. Kaya si Augustine, namuhay siya sa buhay ng kabanalan. At ito ang mahalaga sa ating mga kapatid. Maging kawaris tayo ng Panginoon Jesus. Hindi lang sa head knowledge, kundi pati sa ating mga puso at sa ating mga kaluluwa. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa reminder sa amin ng conference nito, hindi pagpapalaki ng ulo, kundi pagpapalaki ng aming kaluluwa, pagpapalusog ng aming mga puso at kaluluwa. Tulungan kami na hindi kami matukso na maging ahad kami sa kabakalan at kami ay mawalan ng pag-asa sa pagpapagana. Tulungan kami na kung tunay kami ligtas, pag-progress kami sa kabanalan. Napanalangin namin na magkaroon kami ng tamang panahon sa mga bagay. We ask this things, Lord, in the name of